Welcome to my channel. Welcome to Malumix Vlog. Ang ating lulutuin ngayon ay chassis with eggs and onion. Una-una, syempre, yan ang mga ingredients. Chassis, onion, at saka egg. Una, saute muna natin ang shredded onions. Yan. Yan po ang gagawin natin. Kasi hindi na po ako pwedeng maggawa ng may music. Ang hirap pong mag-edit. Kaya ako na lang po ang magsasalita. Pasensya na po kayo. At napakahirap. Hindi pa po monetize ang ating studio, kaya kailangan mag-ingat. Yan, i-half cook lang po natin para maganda ang pan mamaya, kasi isasalang pa din naman yan kaya ang gagawin natin dyan ay ipe-pre-cook lang, hindi masyadong luto. Yan po ang aming soup for tonight is fish soup na may tofu. Makikita nyo po mamaya yung isda. Yung isda naman po kinwan ko na po yun, pinirito ko na yan. So konting luto lang po sa onions at saka huwag masyadong malalaki ang paghiwa, medyo katamtaman lang po. Yung namang tubig na yun ay yung aking iba-blanch lang ang aming vegetable. Kasi ayaw ng babae masyado mamantika. Kaya usually, pagka yung side dish ko na vegetable, ay kinuha na lang yung binablanch lang sa tubig na may luya, konting asin at konting mantika. Ganun lang po ang gusto nila. Siyempre, silang kakain, silang masusunod. So, ganun na po. Wala tayong magagawa. Bibihira tayong nakakalabas. Kaya, ito lang alam kong i-kwan. Tinanggal na. At i-set aside na po yan. Susunod naman natin iluluto ay ang chassis. Ang chassis po yung parang preserved meat sa atin. Kung sa atin yan ay pwedeng langgunisa. O kaya minsan na imamarinate mo, pwede na yun. Kasi sa Pilipinas hindi ko alam kung mayroong ganyan din chassis. Yan, chassis. I-pre-cook po natin yan ng kaunti. Pagkatapos, pagka okay na, lalagay na yung niluto natin kaninang onion. Yan. Habang nagluluto ng chassis, nagluluto ng gulay, ganyan po yan. Kailangan kasi sabay-sabay mong i-serve yan. Kaya kailangan time management baga. Kontrolado mo na, tansyado mo na kung anong ilang oras mo dapat lutuin yan, kung ilang oras mo lutuin yon, at isabay magkakasunod yan na ikukuan mo, si-serve mo yan. Tatanungin kung anong oras ang kakain sila. Pagka ganitong klaseng ulam, madaling lutuin, yung 15 minutes po tamang-tama, ready to serve na yun. After 15 minutes, kakain na sila. Ganun ho ang aking kwan. Pag ako tatanungin ko kung anong oras sila kakain, then 15 minutes before yung time na sinabi sa akin, edi yun na yun. Kailangan alam mo na ilang oras mo lutuin ang isang pagkain. Yan. Pagkatapos niyan, pag okay na siya, makikita nyo naman pag medyo golden brown, yung maganda na siyang kulay,
Lalagyan mo na ng ilalagay na yung sinet aside natin kaninang onion. Yan. Tapos lalagyan pa natin ng konting mantika kung kulang pa sa mantika kasi syempre ang itlog ay matakaw sa mantika. So lalagyan ko ng kaunting mamaya mantika kasi hindi kaya hindi magandang ang pagkakaluto. Paig, baga, dry. Yan, luto na ang ulam. Ay, ang gulay. Yan po yan. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina. So, yan po. Papakita ko sa inyo. Yan, yan. Yan ang blanch lang. Diba? Sarap tingnan. Tsaka masarap siya talaga. Yan ang gusto ni babae na gulay. Yan. Kailangan to kontrolado ang yan. Lagyan ng konting mantika para bago ilagay ang itlog. Kasi nga, ang itlog kailangan ng marami. Hindi naman marami. Kahit paano may ito. Yan na. Tambay muna natin para magkuhan yung mantika. Ito niyo po. Masarap po siya. Madaling lutuin. Masarap. Pwede po nating lutuin yan sa pamilya natin sa Pilipinas. Pag tayo umuwi. Pwede naman pong minsan na may onion, na malalaking onion po yan. I-shred mo lang siya. Yan lang po. Easy to cook. Yan. Hindi ko alam kung ano sinasabi ni Unggay dyan. Tingnan niyo po. Masarap, maganda siya kasi dinagdagan ko ng mantika. Ayan, babalik ta rin na. Ayaw kasi nila na masyadong dry. Kailangan medyo malasado. Baga, ang tawag doon. Yung, para hindi siya masyado siyang dry. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan, pwede na. Kukuhan lang ng kaunti para maluto yung iba. Baliktarin mo Unggay. Yan. Binaliktad dan tatang. Yan. Yan. Oh, maganda na siya. Pwede na. Ready to serve na po yan. Madali lang naman pong lutuin. Depende yun kung anong klaseng texture ang gusto nyo. Kung medyo dry ang gusto nyo, pwede namang itagal-tagal ng konti. Pero itong mga amo kasi gusto nila yung medyo may moisture. Ganun. Pero mas maganda naman po. Yan. Yan. Pwede na. Ready to serve na po yan. Kaya ganun po ang gagawin niyo. Nasa inyo po yung kung anong klaseng texture ang gusto niyo para maging maayos. Yan. Ready to serve na po siya. Tingnan niyo po yung texture ng kwan. Hindi masyadong dry. Hindi din masyadong oily. Ayan. Kasi nga ayaw ni babae ng masyadong oily. Kaya tansyado, kailangan tansyahin. Depende po sa kakain. Hindi naman po kasi masarap pagka masyadong oily siya. Yung tamtaman lang. At yung susunod na iserve ay ang soup. Kain na sila. Ayan. Nakita niyo po yun. Ilipat ko doon at baka ito ay matapon. Ayan. Nakita niyo, tingnan niyo at isa-segregate ko muna yung isda. Yan po yung isda. Kasupot. Yan. Reserve ko pa rin yan mamaya kung gusto nila. Kung ayaw nila, hindi tapon. Yan yung tofu.
Saka yung soup. Gustong gusto nila yan. Masustansya naman po kasi yung tofu. Yan po ang aming soup. Yan. Hindi na mapakalis ang gaya. Yan. Ayaw. Yan. Ano po yun? Mainit daw. Mainit pa. Yan. Serve na yan. Ready to serve na po kasi yung mga yan. Dire-diretso na yan. Kaya kung gusto nyo ng magpaturo, hindi naman ganun kahirap. Yan. Kita nyo po. Ano po yun? Yung tofu. Ano ba sa atin yung tofu? Tokwa. Kasi iba-ibang klase ang tofu. May tofu na matigas. Yan po yun. Yung gusto ni amo ko yun yung medyo soft. Kaya maganda siya. Maganda. Pero ayoko dahil sa ako mundo nilagyan ko ng maraming luya. Alam niyo naman po. Kasi amo kong babae, ayaw niya ng masyadong marami. Lalagay lang niya. Gusto niya, isa, dalawa lang. Kanina, dinamihan ko dahil nga ayaw ko ng malansa. Isda yan eh. Siguradong malansa. Hirap talaga ng maliit. Ay, mataas pa yung aming banggerahan. Kayo po, mabababaw ba yung mga banggerahan ninyo o talagang sadyang maliit lang ako? Kita niyo po, maliit talaga si Unggay eh. Yan, ayos talaga lang. Okay na yan. Yan. Yung pang isda, Unggay, bilisan mo dyan. Ito yan. Yan. Salamat po sa inyong lahat. Ako'y magtatapos na. Thank you for watching. Hugas na ng pinggan. Salamat.